itang bayan ng poong mahal, ng himig ng kagalakan. Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, puri siya't aawitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadaglaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang magaganap. Ang mga anak mo'y natitipon upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula mula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo na darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat. Maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Oo, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong karunungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahalas sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat sa iyong tunay. Oo, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula Iyog Euphrates sa daigdig ay kakalat. O maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Oo, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nilimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Oo, maglilingkod sa iyo,
ng bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.
Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Sa inyo pong lahat na nandito ngayon, taga rito man o taga iba't ibang bayan, welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din po sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng FB Live ng Santo Padre Pio, saan mang dako ng mundo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po sa ating liturhiya, although ngayon ay Saturday pa lamang, subalit ang ating liturgy ay patungkol na sa Epiphany of the Lord, yung pagpapakita ng Panginoon o mas kilala bilang Three Kings. Sino nga po yung mga Three Kings? Limot ko ng pangalan, Three Kings, no? Pero ang celebration talaga natin ngayon ay hindi Three Kings. No? Ito ay Epiphany o yung pagpapakita ng Panginoon pagkatapos niyang isilang. No? Yung Pasko, no? Yung Pasko ng pagsilang. Ngayon po, meron ditong mga mahahalagang mga salita na binanggit sa Ebanghelyo. Ito pong tatlong tinatawag nating Three Kings, pero hindi naman talaga Three Kings ang translation nito sa English. Ang sabi dito, Three Wise Men, no? Tatlong pantas. At ito ay base sa pag-aaral, pwede silang astrologers o astronomists or sa ating kapanahunan, scientists, no? Kasi marunong silang bumasa ng mga heavenly bodies katulad ng mga stars. Marunong silang bumasa ng pag-ikot, no? Ng paggalaw ng mga heavenly bodies. So sino yung mga marunong bumasa niyan? Di ba? Mga astrologers, no? Mga scientists. So tayong mga ordinaryong tao, di natin alam yan. Yung mga constellation, yung mga group of stars, no? Yan. Kaya nga, titingnan natin kung ano ang mapupulot natin sa kanila bilang kinikilala natin silang pantas o dalubhasa o di kaya'y wise men. No? Unang-una, yung pagbanggit ng salitang tala or star. Itong tatlong pantas na ito o yung wise men, tatlong wise men, ay galing sila sa malayong lugar, malayo sa Jerusalem. Subalit, dahil nga marunong silang bumasa ng mga heavenly bodies, may nakita silang star from a distance na para bagang kakaiba itong star na ito. Kaya ang kanilang ginawa, sinundan nila. Guiding star. No? Sinundan nila ang tala na ito. At ang direksyon ng paggabay ng tala sa kanila ay papuntang Jerusalem. At itong tatlong wise men na ito, meron na silang alam, no? Meron silang alam na may isisilang na Mesiyas. At the back of their minds, meron na silang knowledge, initial knowledge. At gusto nilang i-search, gusto nilang madagdagan ang maliit, ang initial na kaalaman na ito. Kaya ang kanilang ginawa, iniwanan nila ang kanilang tahanan in search of a greater knowledge. Kaya nga, sinundan nila ang guiding star o yung tala. Ang problema, pagdating nila sa Jerusalem, medyo lumabo yung talang nakita nila mula sa kanilang bayan.
Para baga siguro cloudy at that time. Parang ganitong panahon. Kaya yung tala medyo natabunan, nawala sa kanilang paningin. Kaya ang kanilang ginawa, nagtatanong-tanong sila sa mga tao doon sa Jerusalem. Sabi nila, nasaan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? At that time, may nakaupo ng hari, si Herodes. Sa tingin nyo kaya, ikaw nakaupo ka bilang hari, tapos may naghahanap na maipinanganak na hari, hindi kayo matroubled? Kaya ito yung nangyari kay Herodes. No? Sabi dito sa Ebanghelyo, siya'y naging balisa. No? Isipin mo, narinig mo, nakaupo ka bilang hari, tapos may darating na hari, di madethrone ka. Kaya anong ginawa ni Herodes? Ipinatawag niya yung kanyang mga circle of wise men doon sa kanyang palasyo. At tinatanong-tanong niya, saan ba ipinanganak itong isinilang na hari? Sumagot naman itong mga cabinet members niya, no? Sa Bethlehem po. Ayan. At doon, makikita natin itong wise men na ito, yung 3 wise men na naghahanap kay Jesus, ay hindi sila basta-basta tao lang. Sila yung mga big time din. Kasi pinatawag sila ni Herodes eh. Binigyan sila ng audience, no? Hindi ka naman siguro bibigyan ng audience ng isang leader kung hindi ka big time din. Hindi ka rin galing sa royal family. Pinatawag sila eh. No? At tinanong din, anong alam nyo sa ipinanganak na Mesiyas? Yan. Paano nangyayari ito? Paano nagsimula? Yan, sinabi. At dito natin makikita, mga kapatid, ang ikalawang lesson. Ikalawang lesson. Don't make noise. Sabihin nyo nga po sa inyong sarili, don't make noise. O don't be noisy. Yan. Huwag kang maingay, huwag kang madaldal. No? Actually, yung pinakauna talaga nilang guide ay heavenly guide star. Bakit ka pa magtatanong-tanong sa tao kung ikay may guide na mas mataas? Di ba katulad sa isang anak, halimbawa, binibigyan na ng payo, ng guidance ng isang magulang, ay nakikinig pa sa mga kaibigan ng mga bulakbol, ayun, napariwara ang buhay. Di ba? Mataas na guidance ang ibinigay sa iyo eh. Bakit gusto mo pang bumaba? Sabi nga, binigyan ka na ng kutsyon na higaan, bakit ka palilipat sa papag? No? Di ba? Heavenly body na, ang guide nila yung star. Lumabo nga lang ng kaunti, pero babalik naman yun, cloudy lang siguro. No? Yan. Kaya nga mga kapatid, ikalawang lesson sa atin, huwag niyong ibaba ang inyong standard. Don't be noisy. Yung mga taong madaldal, maingay, mga mababang uri na tao yan eh. No? Mga mababang uri na tao. No? Ang taong totoong magaling ay tahimik lang yan. Hindi yan magsasalita kung hindi kailangan. No? At kapag magsasalita yan, direct, no? Di katulad ng halimbawa, tatanungin ka, nakita mo ba yung kapitbahay na dito nakatira dati? Oh, nakikita ko, umalis, may dalang ganito, kasama yung ganito. Yun lang naman ang tinanong, ang dami mo nang sinagot, no? Unnecessary answers. Naglitaniya ka na ng sagot. Ang tanong lang naman kung nakita mo yung kapitbahay mo, oo, hindi lang, no? Huwag mo nang sabihin, ay, pumasyal doon, may kasamang babae, may ganito. Lalo na kapag higit ang involved sa question ay mga important persons, mabuti pang manahimik ka na lang. No? Manahimik ka na lang. Kung hindi naman kailangang magsalita, there is time to be silent and there is a time to speak. Dapat marunong kayong mag-distinguish niyan, no? Kung kailan pwedeng magsalita at kung kailan pwedeng manahimik. Kaya alam niyo po yung consequence. Noong itong mga wise men na ito ay nag-create ng noise,
hinahanap nila yung pinanganak na hari. Anong nangyari? Pinamasaker ni Herodes yung mga bata. Kaya meron tayong Innocents Day. Yun yung mga bata na pinamasaker ni Herodes. No? Yan. Yun yung consequence sa ingay. Di ba sa ating buhay po mga kapatid, ilang pamilya na ba ang sinisira natin dahil sa ating kadaldalan? Ilang kapitbahay na ba ang sinisiraan natin ng puri dahil sa ating pagchichismis? Mga unnecessary words, no? Yan, sa mga office, no? Kahit sa mga kamag-anakan. Yan. Ikatlo. Tama na yon. Dito na tayo sa ikatlo. Keep the information. Kung meron ka mang alam, keep it confidential. Keep it upon yourself. Huwag mo nang ibulalas. Di naman kailangan eh. No? May mga tao kasi na kapag meron silang alam na sikreto ng iba, parang sikat na sikat sila. Pakiramdam nila sikat na sikat sila kung sila ang magchismis nito sa iba. No? Sikat na sikat sila sa pakiramdam nila kung sila yung unang makapagsalita tungkol sa sekretong nalalaman nila. May mga taong ganyan. But kung ating titingnan talaga, kung i-analyze natin, maninirang puri lang din siya. No? Yan. Lalo na't may mga kamag-anak kayong mga nasa posisyon, no? Tapos merong manghingi sa inyong tulong, sabihin nyo, no? Ay, hindi ako makikialam niyan, no? Baka ikasisira lang niyan ng kamag-anak ko kapag pinatutulungan kita sa illegal mo. Di ba? Yan. Mga ganyan mga kapatid. Mga simpleng bagay, no? Keep the information upon yourself, no? Kaya nga mga kapatid, sabi dito sa huling bahagi nating ebanghelyo, ang Diyos na mismo ang nagsalita na huwag na kayong bumalik sa inyong pinanggalingan. No? Sa panaginip, no? Nagsalita ang Diyos dito sa 3 wise men ito na huwag na kayong bumalik sa dating daan. Papatayin kayo ni Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi, itong 3 wise men ito. Kasi nga dahil sa kanilang kaingayan, pwede rin silang ipapatay ni Herodes. Kasi sila yung magpapalaganap ng babalita eh. Kaya nag-iba sila ng daan, nag-change route sila. Sa buhay natin, ganun din mga kapatid. Minsan nalilito tayo, nako-confuse tayo, parang madilim yung guide natin. Subalit, nandyan ang Diyos. Sa kabila ng kadiliman ng ating buhay, sa likod ng mga problema na dinaranas natin, may Diyos na magsasalita sa atin. Katulad ng nangyari sa 3 kings at 3 wise men na ito. Ang mahalaga lang, rest your mind and heart. Matulog ka. No? Katulad sa kanila. Yung Diyos nagsalita sa panaginip. No? Di ba kapag ikay na naginip, ibig sabihin tulog ka? Nagsalita na wag na kayong bumalik sa dating daan. At maganda po ang tulog maganda po ang tulog natin mga kapatid kung ang ating katawan ay rested. Yung relax, no? Kasi kung matutulog kang hindi ka relax, pagod ang iyong katawan, hindi pa naginip ang tawag doon, bangungot. No? Kaya sila na naginip dahil natulog silang rested ang kanilang katawan. Yan. Kaya sana po maging confident tayo sa aral ng ating ipinagdiriwang ngayon. Yung kinikilala nating 3 kings, yung 3 wise men, yung lessons, yung guiding star, yung mataas na antas ng karunungan. Huwag nating baliwalain yun. Huwag nating ibaba ang ating sarili. Ikalawa, don't be noisy. Huwag madaldal, no? Huwag matabil. Ikatlo, sa likod ng mga pagsubok na dinaranas natin, may Diyos na nakakaalam ng mga nangyayari
sa buhay natin. Handa niya tayong ipagadya, tulungan at pagpalain. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaasam nating magpakita sa atin ang Panginoon, puno ng pananabik na siya ay ating makatagbo at mabigyan ng ating mga handog, ating sasambitin. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang tulungan nila ang lahat na maipamalas ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang magandang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matularan nila ang mga pantas na masugid na naghanap sa dakilang hari, siyang magdadala ng kaayusan sa ating bayan at nang tuluyang makaahon sa hirap na dala ng COVID-19 pandemic. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kababayan, tumulong sa mga dinapuan ng sakit na COVID-19 sa ating mga pagamutan upang gantimpalaan sila ng Diyos sa kanilang pagsisikap na makita ng mga nagkasakit ang poong may kapal sa kanilang paggaling o sa kanilang pagpanaw. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naghahanap sa Diyos sa kanilang buhay, lalo na sa Pilipinas sa pananariwa ng pananampalatayang Kristiyano, dumating sa ating bayan may 500 taon na ang nakalilipas, upang makatagpo nila ang poong may kapal at mapaghandugan siya ng kanilang mga piling regalo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon, sa pagdiriwang na ito ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, upang ating kilalanin si Jesus na ating Hari, Pari at Manunubos, na magliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka Diyos sa mga likha sa libutan sa iyong kagandahang loob na rito ang aming may alay mula sa lupa at buwan ng paggawang tinapay na ito para may pagkain nagbibigay. Kapuri-puri ka Diyos sa mga likha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob na rito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at buwan ng paggawang alak na ito para manginumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Pagsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang sa Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. May paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa,
ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng amen. Hindi na individual ang pagsagot ng amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Araw ang liwanag,
tanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo, magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwa. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Luwalhatiin ang Diyos. Joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, for the King of angels. Oh, come and let's adore him. Oh, come and let's adore him. Oh, come and let's adore him, Christ the Lord. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handa. Angelo
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa mga nasa kanilang mga tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwalang ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi ka na matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo. Ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Tahimik na hilingin ng mga pansariling kahilingan. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para nung unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para nung unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing, hindi na po iikot ang pari upang magbisik ng holy water. Mula sa altar ay darasalin ang panalangin sa pagbibindisyon ng mga kasangkapan sa pamamagitan ng dasal ay mapabibindisyon na ang inyong mga religious articles. Maraming salamat po. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito ng panalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ng panalangin ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bawat isa puso mo'y buksan na, Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggol at ina. Hindi